Magandang araw po, si Doc Willie po to. Sa video na to, pag-usapan ko lang ang sakit sa puso at pagbabara sa puso dahil sa mataas na kolesterol at syempre mga unhealthy lifestyle. Papakita ko po sa inyo isang model ng ugat sa puso. Ito po ang isang cross-section ng ugat natin sa puso. Kung bata pa tayo, let's say 20 years old, wala pa tayong mga sakit, walang bisyo, ganito dapat ang ugat natin sa puso. Malinis, maganda ang flow ng blood, ang daloy ng dugo. Okay? Wala kang mararamdaman dito. Very healthy ang pasyente. Ngayon, kung naninigarilyo ka, mahilig ka kumain ng matataba, mamantika sa mga fast food, ito po, nagkakaroon na ng konting plaque at nagbabara na konti sa puso. Pero wala ka pa mararamdaman. Pag ganito na po, ayan, marami na nagbabara. Ibig sabihin, marami ng bisyo, mamantika kinakain, mataas ang kolesterol. Pwede din may high blood o may diabetes, ganito na po nangyari. So makikita nyo, konti na lang ang dumadaloy na dugo dito sa mga ugat, pwede nang sumakit ang iyong dibdib. At kung hindi mo iingatan ang sarili mo, aabot tayo dito sa total na bara sa ugat sa puso at heart attack at pwedeng mamatay ang pasyente. So ito po yung iniingatan natin. Kaya isipin nyo sa lifestyle nyo, sa bisyo nyo, na saan kaya kayo dito. Okay? So, para malaman kung may bara sa puso o hindi, pwede tayo magpapacheck ng mga cholesterol, pwede tayo magpapa-ECG at 2D echo. At depende rin syempre sa sintomas ng pasyente. So, iwas tayo sa mga maling pagkain. Okay? Kumain lang tayo ng mga healthy foods. Yung mga naninigarilyo, kailangan po itigil natin to. Ito talaga yung pinakamalaking risk factors dun sa pagbabara. Bawasan ng stress, matulog ng sapat. Ang pagpupuyat, hindi rin ito maganda sa puso. Tapos kahit ang air pollution, pag-inhale nitong mga usok ng kotse, masama din yan po sa puso natin. Meron ako mga tips, mga pagkain pwede makatulong sa inyong puso. Number 1, maganda ang oatmeal. Ang oatmeal kasi, pag 1 cup of oatmeal a day, pwedeng bumaba ang iyong cholesterol ng 10%. So, malaking tulong to sa puso. Pangalawa, ang pagkain ng gulay, mga high-fiber diet, kangkong, patola, spinach, ampalaya. May tulong po yan kasi bumababa din yung cholesterol sa katawan. Ang isda, very healthy ang isda kasi meron tong omega-3 fatty acids na nagpapabuka sa ugat sa puso. Okay lang po kumain ng taba ng isda, healthy po to. Ang bawal lang ay ang taba ng karne at baboy. Ang brown rice, wheat bread, ito po yung mga high fiber na carbohydrates. Maganda rin to sa katawan natin. At yung mga prutas, let's say kamatis, ketchup, meron tong lycopene na maganda rin sa inyong puso. So sana po nakabigay linaw ako sa problema tungkol sa puso at ingatan natin na huwag magbara ang ating ugat. Siyempre, kung susundin natin ang healthy lifestyle, wala tayong sintomas, sasarap ang ating pakiramdam, at hahaba ang ating buhay. God bless po.